buhay pa rin hanggang ngayon! Lumalaban pa rin sila sa Edward na dito makakakabot ba? Ginamit na yung flicker. So buhay dito si Dominic Kite. Buhay si Edward pero may tatlong player. Para sa Aurora Gaming. May Lord Wave pa naman din sila pero umalis na si Edward. Ay! Uy! Okay, sumakto ginamit yung flicker. Hindi na makakatakas din si Yue. Habang si Dominic Kite naman makakapag-dash away. Makakapasok din si James sa may malikod pero makapatay na siya dito ni Oheb. This is it. Habang si Demon Kite tinahabol si Oheb, nag-quad shadow pa nga. Cartesi hinahanap si Rene J. Oheb! Pero si Oheb dito, makukuha pa rin nila si Rene J. Double kill para sa kanya. May iwan na rin dito si Edward. Na-shutdown na rin dito si Demon Kite. So 4 players down sa side ng Aurora at biglang bumaliktad. Yun ang nangyayari sa ating mapa. Kaya ba? Endable ba? Si Yue lang yung mag-i-spawn in 10 seconds. Medyo malayo pa si Dominic Kite. Oh no, 5 seconds para dito kay Yue. Edward, ano ang gagawin ni Mr. Consistent para patagalin ang depensang ito? Sobrang bilis na pagpasok JP! nila. Tapos dito nakapag-ibig na nga si Edward. Dumating na si Yue. Hindi makakapasok. Halos wala buhay mga players din ng TLPH. Ito na ba yun? Yung pagpawi na Aurora. Ginamit na rin yung Winter Cloud. Bang! Gear of Destruction. Damage! Ano bumalaga sa harap? Kaya ba ng damage na Aurora? Bumili pa ng Immortality. Pero hindi na makakatakas pa. Unstoppable. Para dito kay Oheb. Pwede na si Cartesi. Si JP magbibigay lang ng vision. Habang yung Lord 20k na lang. Yung HP. Aabot ba mga players dito na TLPH yung makukuha na ng Aurora? Kanina it's gonna be Rene J. Para masecure yung objective na yan. At makikita natin si Yue magiging target. May iwan niya rin si Cartesi. Domeng! Nawala Immortality si Sajic. Kaya napatay na rin. Si Dominic Kite na rin ay mapatay. Demon Kite nandun sa may likod. Habang may sariling laban yung dalawang players dito sa may side ng Orange Ball. Demon Kite nakukuha dito ni Cartesi. Si Yue ata makakapag-dash pero si JP makakalapit din. Immortality, nakabili pa si Rene J. May imo din naman. Makakapag-dash na flashlight. Papakita na si JP. Kaya naman tatlo ang mawawala para sa TLPH. At ang nakakuha. Buhay Lord kasi wala na nga silang mga inhibitor turret. Hopa! Papasok! Sino matadala nila? Matatarget naman talaga nila. Pero may sagot na kuwi sa Raging Sandstorm. Para nyo kay Rene J. Habang si Cartesi halos wala na buhay. Liliko lang muna. Dedepensahan yung kanya ka-baby cakes. Kaya si Rene J. nakuha na. At makikita natin dito na naman nga Dominic Kite. Mawabili na Immortality. Pero double kill. Para dito kay Oheb. Si Yue naman ata magiging tsansa ng Aurora pero isa na rin ang nawala. Si Edward ay bumagsak na. Kailangan dumipensa ng mga ibang miyembro ng TLPH. Pero mukhang ang call nila dito ay bakit pa maglulord? Susubukan na ata nilang mag-end. Oo, pero para susubukan din yata ni Demon Kite. Base race ba to? Pero nagkaroon ng minion wave. Okay na dito si Yue para dumipensa sa Aurora. Tapos nandun naman si Sanford sa may bandang taas. Demon Kite, Or sa base nila para talagang depensahan din yung kanilang base. Si Demon Kite ay nandito pa rin. Laban sa isang glue habang nandito naman ang TLPH. So parang hindi na yata kakayanin na depensa dito ng Aurora dahil maubos na ang buhay ng base. Biglang baliktad. TLPH ang game number 1. Sobrang lapit ng game number 1.